Crown him King of Kings. Crown him Lord. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God, the mighty God. Emmanuel, Emmanuel, God is with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. Emmanuel, Emmanuel, God is with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign. Majesty, for the power and authority and this glory, this kingdom's truth, and this kingdom's power and authority. Power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Minsan pa po, and this kingdom's reign, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Declaring Jesus, Jesus, God's righteousness revealed. For the last time po, let's all declare Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Happy birthday, Jesus. Happy birthday. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Nais nating welcome ang ating isang kapatid ng Balikbayan, si Ate Helen Sapanta. Ate Helen, salamat po sa ating Panginoon at siya ay ating nakadaupang palad ngayon. Purihin ng ating Diyos. Meron pa po ba tayo? Thank you po Ate Helen. Meron pa po bang mga balikbayan? O sino po yung ngayon lang dumating sa ating church na ito, sa ating pagsamba? Sino po yung first time? Meron po ba na, ayun, may tumataas dun sa, welcome ka kapatid, salamat sa ating Panginoon. Meron ka po ba at mga pamilya, sambahayan na ngayon lang po natin nakasama sa ating pagdiriwang? So welcome po ang bawat isa. Salamat sa ating Panginoon. BG, matiwasay na paglalakbay. Patuloy isama sa panalangin ng ating mga kabataan. Ating R-Base Conference side. At syempre, huwag nating kaliligtaan ang ating pagsalubong sa bagong taon. Yang kababaihan, patuloy natin yung isama sa ating mga panalangin. Ngayon din po yung ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman, patuloy nating isama. Meron tayong isang batang na miss na siya po sana ang isa sa gaganap din na angel natin, si Gavin Reyes. Siya po ay kasalukuyan nakakonfined ng Ebanghelyo.
Bago pa man likain ang lahat, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao kung sino ang ilaw, ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Ito ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Amen. Reason that He gave His life, we are the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Tinatawagan ko po ang buong ministerial staff ng Taytay UMC with their families. Ang panahon ng pagdatal ay naghahatid sa atin sa araw ng pagsilang ng Batang Kristo. Ang unang kandila ng pagdatal ay ating sisindihan upang ipaalala ang kanyang pangako tinupad. Unang kandila ng pagdatal ay sisindihan upang mapaalala ang mensahe ng Ang ikalawang kandila ay ating sisindihan upang ipaalala ang mensahe ng pangakong kapayapaan na tinupad. Ang ikatlong kandila
Ngayon naman ay ating gagawin ang pagsisindi ng kandila na simbolo ng ilaw ng sanlibutan, si Kristo. Siya sa buong panahon ng pagdatal ay taimtim na ating hinihintay. Sa kanyang pag-ibig at katarungan, ang kadiliman ay tuluyang maglalaho. Ang tanglaw ng kanyang liwanag ay gagabay sa atin upang ating masuri ang ating kalagayan. Siya ang tatanglaw upang tayo maging liwanag para sa bawat isa at maiwasto ang mga pagkakamali upang maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan at kalayaan. Salamat, O Diyos Ama, sa pagtupad mo ng iyong pangako. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng tagapagligtas na pumawi ng dilim at nagbigay liwanag sa mundong madilim. Nawa lagi naming maalaala at gawin ang iyong turo ukol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, at paglilingkod. Amen.
Isang muling palakpak para sa ating TUMC Joint Choirs. Maraming salamat sa inyong mga mensahe ng awit. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Batiin po natin ang ating mga nasa kaliwa at kanan ng isang Blessed Christmas. Tayo manalangin. Panginoon, kami lumalapit sa umagang ito at nihiling ang pangunguna ng iyong presensya sa amin. O Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang sumama sa inyong lingkod. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you. This I pray in Jesus' name. Amen. May Pasko sapagkat inabot ng Diyos ang tao. And this is the title of my message today. Let me share with you some experiences of reaching out to people. Year 2008, I was involved in a mission team doon sa Quezon City District. At ito ay tinawag naming Marinduque Mission. Ako ay binigyan ng isang barangay upang mag-evangelize. At ang barangay ay tinatawag na Barangay Gasan doon sa mga napunta na ng Marinduque. At kasama ko noon si Pastor Briones na aming main evangelist, pero lahat kami na idinistino doon sa barangay ay kailangan mag-evangelize. That was not my first time to evangelize. Subalit naniniwala ako na ang pag-ebanghelismo ay gawa ng Diyos at ang pagliligtas kailan pa man ay hindi gawa ng tao. Hindi mahirap ang aming naging karanasan doon because people from that province are very warmed when it comes to the acceptance. Tinanggap nila ang Panginoon at ngayon ay marami ng mission churches doon. 2014, we reached out to the people of Pandan and God blessed the mission. 2 barangay lang ang pinuntahan natin doon. And the people were very receptive also. At mayroon na rin tayong mission worker doon. We evangelize at Pinesville, dito sa may papuntang Antipolo. Taytay pa po yun. At ang karanasan doon ay tunay na nakagagalak sapagkat very receptive din ang mga tao doon. Despite na mayroon tayong nakaharap na crisis, sa kabila noong pangangaral ay biglang dumating ang isang tricycle at nararamdaman ko naman dahil yung kawad ng kuryente natin na extension ay talagang tatamaan. Na-anticipate ko merong mangyayari, mapapatid ang kable. And it happened. At hindi ako nang lumo, hindi ako nang hina. I was prepared that time na kung ano ang mangyari, magtutuloy ako. And I don't care kahit mamalat ako. Idiniretso ko. And thank God na kapag ang pag-uusapan ay gawa ng Diyos sa pagliligtas at pag-abot ng Diyos sa tao, hindi tayo dapat matakot. When I call the people for the altar call, ay tunay na tumugon yung napakarami na dumalo nung gabi na yon. And I do believe that it is God moving and not me because I am just only an instrument. And I was so happy that night sapagkat kahit na nangyari ang bagay na iyon, ang Diyos na lagi nating kasama ay tunay na hindi nagpapabaya sa atin. Nagagalak ako. At nagagalak din ang maraming tao whenever people reach out to us. Lalong higit na nalubos ang ating kagalak natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan of God, ang kahulugan ng salita at word naman sa wikang banyaga.
At sa orihinal na salitang Griego ay logos. Ang kahulugan nito ay hindi literal na linggo ng maraming philosophical at teolohiyang sumasalungat. Nang tawagin ng Diyos si Moises upang ipakilala ang batas, ay nagdala ito ng katarungan at legalismo. Subalit ng magkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus ay nagdala ito ng pag-ibig, pagpapatawad, habag, at biyaya ng kaligtasan. Doon sa Lumang Tipan, kapag nagsasalita ang Diyos, ay nakikita natin kung gaanong hirap ang dinaranas ng kanyang piniling bayan. Sapagkat sa panahon na nagsasalita ang Diyos, sa pamamagitan ng ulap, ng apoy, ng kidlat, ng kulog, ay natatakot ang mga Israelita. Kaya minarapat niya na siya'y magpahayag sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Inabot tayo ng Diyos kung kaya't sumasa atin ang Emmanuel sa lahat ng kanyang pinaghaharian. At di lamang kaligtasan ang dinala nito sa atin. Dinala rin ng Emmanuel ang pagdaman nito sa ating mga damdamin sa kanyang pagkakatawang tao. Nauunawaan ng Diyos ang ating mga kalungkutan. Nauunawaan ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kagalakan, ang ating kaginhawahan, ang ating mga sakit, ang ating pag-asa at ang ating mga kabiguan. God can identify with us and can be acquainted with us dahil nagkatawang tao ang Diyos. The Emmanuel God is with us not only on Christmas Day, but the whole year round from January to December. And at all times, ang Emmanuel na Diyos na sumasa atin ay palagi nating kasama sa lahat ng panahon ng ating buhay. With that spiritual consciousness in our hearts, celebrating Him becomes forever, even as we touch other lives by our example, by reaching the unloved, reaching the disadvantaged, reaching those who receive injustice, reaching those who are oppressed and deprived, reaching the poor people. Sa buong panahon ng ating buhay, ay naipapahayag natin ang Emmanuel kapag tayo ay umaabot sa sino pamang tao. Emmanuel, therefore, is a reflection of our human expression of getting in touch to those who need our care and to those who long for our valued presence. Second, pansinin ho natin ang kabalintunaan. We are living in the age of paradox o kabalintunaan. And paradox means something such as a situation that is made up of two opposite things and that seems impossible but is actually true or possible. Or someone who does two things that seem to be opposite to each other or who has qualities that are opposite. A statement that seems to say two opposite things, but that may be true. Jesus' incarnation is a paradox. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay isang kabalintunaan. At kitang-kitan doon sa talata ang kabalintunaan sapagkat sinasabing malinaw, naging tao ang salita o ang Diyos. At ito ang hindi matanggap ng maraming pilosopo. Subalit tayong mga Kristiyano ay naniniwala na gaano man kamisteryoso ang birheng kapanganakan, ay tinatanggap natin na winasak ng Diyos ang lahat ng kaisipan ng pagbabawal sa karunungan ng tao upang ipahayag ang kanyang kadakilaan sa atin. Di imposible para sa Diyos ang magkatawang tao,
Subalit ang tao para maging Diyos ay isang kahangalan. The witnesses from the verse testify that they saw the power, the greatness, the outpouring love of Jesus and His faithfulness. Sapagkat tunay nilang naramdaman ang Emmanuel, ang Diyos na nagkatawang tao. Katulad din natin na nakaranas ng pagdating ng Emmanuel sa ating mga buhay. Pangatlo, makikita natin at alam niya ang lahat sa ating pagkatao. Ang unang Pasko ay nagpapakita ng kababaan. Sapagkat doon pa lamang, use a miracle to provide a comfortable delivery for the birth of our Lord Jesus Christ. Bagkus hinayaan ng Diyos na mangyari sa isang kaaba at that point in time. Bagamang tayo'y sanay na marinig na maraming nanganak sa jeep, sa tricycle, sa eroplano, sapagkat nakakayanan naman yung karanasan na yon. Pinabayaan ng Diyos na maganap ito upang makita natin ang tunay na mensahe ng kababaan. Niloob ng Diyos na isilang sa isang labangan o sabsaban ang kanyang bugtong na anak upang kung paanong nagugutom at nauuhaw ang Diyos sa atin, ay ganon din tayo manabik sa gutom at uhaw sa pangangailangan natin sa Diyos. Tayo'y namumuhay sa panahon di na nirerespeto ng marami ang kababaan. Ang sino mang nagsasakatuparan nito'y pinaparatangang mangmang at mahina. At ang mga role models nito o halimbawa nito sa ating lipunan o maging sa ating mundo ay tunay na nakakakitaan ng pagiging arugante at pagiging ambisyoso. Manapay ang kayabangan ay tunay na nahahayag doon sa kanilang pamumuhay. Sila'y may pagkakapare-pareho at ito'y itaas ang sarili at itanyag ito. Kasabihan, we are living in a me generation, na kung saan ang mga slogan sa panahon ngayon ay, you can do it, look at me, it's me. If you don't like your boss, then go out and quit and find another job. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo ay may dalang kababaan na bagamang mayaman ay nagpakadukha upang tayo na may yumaman sa kanyang karukhaan. Ipinaisang tabi ni Kristo ang kanyang karangalan at kaluwalhatian sa langit at iniwan ang kayamanan at trono upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Nagkatawang tao at naging mahirap, subalit hindi na natiling sanggol kundi naging ganap na tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At si Kristo ang tunay na nagpakababang lingkod, sapagkat yaong tunay na nagpapakababa ang siyang tunay na lingkod. Ang tunay na leader at lingkod ay hindi arugante at makasarili, kundi yaong marunong magmahal at magmalasakit. At si Jesus na rin ang nagsabing di siya pumarito sa sanlibutan upang paglingkuran. Nakikita ba sa ating mga pamumuhay ang kapakumbabaan? Nakikita ba sa iyong buhay o sa iyong sarili ang pagpapakumbaba? Handa ka bang maglingkod sa Diyos at sa kapwa na naroon ng paglimot mo sa iyong sarili? Humility is not about position or skill. It's about attitude. Humility is not the denial of your expertise and advancement, but it is the way or attitude on how you carry yourself and your expertise. Humility is not like a doormat. Hindi ito tulad ng basahan na pwede kang tapak-tapakan, that you don't have to say any word and tolerate injustices, errors, or mistakes. But it is the attitude on how you carry your rights and duties in a proper manner. Humility is power with gentleness, power that is under control, and power that seeks, serves, and loves the interest
of your fellow, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesu Kristo. Pagkatapos ng Apollo 15 mission, ay nagkwento si Colonel James Irwin ng ilang namumukod na karanasan sa misyon. Sinabi niya ang tungkol doon sa mga katawang lumulutang sa loob ng kapsula. Ang natatanaw na sundang na mundong sumisikat ng unti-unti at ang matagumpay na pagbaba ng spaceship rocket sa dagat na buong mundo ay nanunood. At sabi ni Colonel Irwin, tinamaan siya ng gusto ng karanasang ito sa kanyang buhay espiritual. Sabi niya, sa pagtungtong ko sa ibabaw ng buwan ay nadama ko na pareho ang kaluwalhatian ng Diyos at kaaba-abang kalagayan ng tao dito sa lupa. Kaya't nang siya'y bumalik, ay hindi siya nasapat na maging tanyag, bagkos siya'y naglingkod bilang Kristiyanong astronaut. At winika niya na kung inaakala na isang bagay na dakila na makarating sa buwan ang isang tao, ay lalong dakila ang misteryong ang Diyos ay bumaba dito sa lupa upang tayo'y abutin sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesu Kristo. Dahil ang tao ay nakalakad sa buwan, lubhang umunlad ang siyensya at teknolohiya. Subalit hindi ito ang magdadala sa sino pa mang tao upang makarating doon sa destinasyon patungo sa kalangitan. At dahil ang Diyos ay lumakad sa lupa, sa mundong ibabaw, ay magagawa ng taong hindi lamang siya makalakad sa buwan o ma-explore niya ang lawak ng talinong ibinigay ng Diyos sa kanya, sapagkat magagawa din niyang marating ang destinasyon patungo sa kalangitan na inihahanda ng Diyos sa kanya kung siya'y sasampalataya. Maligayang pag-abot ng Diyos sa ating lahat at maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Amen.